Sa wakas ay kinailangang pagbayaran ni Bianca ang mabigat na presyo para sa kanyang mga ginawa. Matagumpay na na-assassinate ni Jackal ang bilyonaryo at mabilis na tumakas gamit ang sasakyan. Pero hindi niya inaasahan na ang mga nakapaligid na pulis ay nakatanggap na ng balita at agad nag-deploy ng malakas na puwersa upang i-check ang lahat ng dumaraang sasakyan. Nang subukan ni Jackal na bumalik, ang daan sa likuran ay nakaharang na at imposibleng makalusot sa checkpoint. Napilitan si Jackal na banggain ang harang, ngunit mabilis na nakareact ang mga pulis at agad siyang hinabol. Ginamit ni Jackal ang kanyang kahangahangang driving skills at lumiko sa isang makitid na eskinita, at ang police car, na hindi nakaiwas sa oras, ay diretsyong bumangga sa isang stone pillar. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Paglabas ni Jackal sa eskinita, isa pang police car ang lumitaw, at naglagay pa sila ng spike strip sa daan. Sa mismong huling sandali, marahas na pinahit ni Jackal ang manibela at hinayla ang handbrake, kaya nakagawa siya ng reverse drift. Agad na nagpaputok ang mga pulis, pero nakatakas si Jackal. Inanunsyo ng boyfriend ng bilyonaryo ang pagkamatay nito, at nabigo rin ang River Project. Sa sandaling iyon, nakahinga ng maluwag ang mga makapangyarihang tao sa likod ng employer, ngunit agad naman nilang binalak traidorin si Jackal. Nakatanggap ng impormasyon si Bianca na isang gang boss ang binaril at napatay mga 1 kilometro mula sa baybayin ng Spanish territory. Dahil sa malalim niyang pagkaunawa sa usaping militar, alam niyang napakahirap isagawa ang ganitong klase ng assassination, at eksaktong kapareho ito ng pamamaraang ginamit upang patayin ang bilyonaryo. Inakala ni Bianca na ang dalawang tila walang kaugnayan na assassination ay gawa ng iisang tao, at ang taong iyon ay si Jackal. Posible ring napatay ang gang boss dahil sa personal na alitan. Laks-laks ang hula ni Bianca na maaaring nagtatago si Jackal sa Spain, ngunit iniutos ng kanyang superior na ihinto ang lahat ng investigasyon tungkol kay Jackal. Kahit iginiit ni Bianca na mayroon siyang mahalagang lead at mabilis niyang malulutas ang kaso, matigas ang pagtanggi ng kanyang superior. Lubhang nadismaya si Bianca kaya nagbitiw siya sa trabaho, at hindi man lang siya pinigilan ng kanyang superior. Pagkatapos makatakas, nagpalit ng sasakyan si Jackal at planong bumalik sa kanyang bahay sa Spain, sabik na muling makapiling ang kanyang asawa at mga anak. Ngunit habang nasa daan, biglang may batang tumakbo upang kunin ang bola. Agad umiwas si Jackal, nawalan ng kontrol ang sasakyan, at gamulong pababa ng bangin, na nagdulot ng fuel leak at sunog. Isang truck driver ang nakakita at agad huminto upang tingnan ang sitwasyon at tumawag ng rescue. Pagkagising ni Jackal, agad siyang humingi ng tulong. Pinilit ng mabait na driver na buksan ang naiuping pinto ng sasakyan at nailigtas si Jackal. Sa kabutihang palad, hindi siya malubhang nasugatan. Nang tatawagan na sana ng driver ang ambulansya, napansin niyang hawak ni Jackal ang sniper rifle na ginamit sa pagpatay sa bilyonaryo. Agad siyang natakot. Dahil sa tensyon, inilabas ni Jackal ang baril upang takutin siya. Pero dahil may utang na loob siya sa driver na nagligtas sa kanya, kinuha lang niya ang susi at telepono bago umalis. Ang may-ari naman ng bahay sa gilid ng kalsada ay tila tumatawag na sa pulis. Pero hindi yun inintindi ni Jackal. Kinuha niya ang kanyang sniper rifle at malita at nagpatuloy sa pagtakas. Kasabay nito, unti-unting nabuo sa isip ng bayaw ni Jackal ang tunay nitong pagkakakilanlan. Sinisi ng asawa ang kanyang kapatid dahil inilagay nito sa panganib ang kanyang asawa para lamang makipagnegosyo sa gang. Muntik ka ng matamaan ng bala. Wala akong pakialam. Ito na ang huling pagkakataon na ilalagay mo sa panganib ang pamilya ko. Alam mo iyon. Ang bayaw ko, hindi ba? Siya iyon, tama. Matinding nagtalo ang magkapatid at muntik nang masira ang kanilang relasyon. Hindi nagtagal, minaneho ni Jackal ang truck papuntang bangin. Mabilis niyang binalutan ang kanyang mga sugat at nagpalit ng damit gamit ang sa driver, pagkatapos ay sinira ang sasakyan upang mabura ang lahat ng bakas. May mag-asawang matanda na nagbabakasyon malapit doon. Nakita ni Jackal ang kanilang sasakyan at nilapitan sila. Sinabi niyang mayroon siyang high blood pressure at hindi maganda ang pakiramdam, kaya hiniling niya na ihatid siya sa pinakamalapit na ospital sa paanan ng bundok. Agad pumayag ang mababait na matatanda. Habang nasa biyahe, hindi nila makita ang sinasabing ospital na binanggit ni Jackal. Sa puntong ito, inilabas ni Jackal ang kanyang baril at tinakot sila, iniuutos na ihatid siya sa border na 30 kilometro ang layo. Nang inag sa takot ang mag-asawa ngunit napilitan silang sumunod. Sinubukan din ni Jackal na pakalmayan sila. Tila nagpa siya nang mag-resign si Bianca, ngunit bigla siyang pinuntahan ng kanyang superior sa bahay at sinabing bubuksan muli ang investigasyon kay Jackal, ngunit kailangang maging confidential ang operasyon at kailangan nilang patayin si Jackal sa proseso. Alam ni Bianca na ginagamit lang siya bilang isang pawn.
Kaya kahit gusto niya talagang mahuli si Jackal nang siya mismo, tinanggihan niya ang operasyon. Pagsapit ng gabi, narating din ni Jackal at ng mag-asawang matanda ang border, ngunit napakahigpit ng checkpoint kaya pinili nilang dumaan sa isang maliit na daan sa gubat. Huminto sila sa rutang iyon. Gustong bumaba ng matandang lalaki upang makalanghap ng hangin, at hindi yun tinutulan ni Jackal. Kumpara sa kanyang natatakot na asawa, mas kalmado ang matanda. Tinanong niya si Jackal kung papatayin ba sila nito. Sagot ni Jackal, hindi niya gagawin iyon dahil mabubuting tao sila, katulad ng kanyang mga magulang. Kung mabubuti ang magulang mo, bakit ka naging ganito? Nabigla si Jackal sa tanong, napuno ng luha ang kanyang mga mata at hindi siya makapagsalita. Pagbalik nila sa sasakyan, plano ni Jackal na doon muna matulog sa camper van. Ang matandang babae, na lubhang nag-aalala para sa sarili at sa asawa, ay naglakas loob na kumuha ng maliit na kutsilyo at sinaksak si Jackal sa likod habang hindi ito nakabantay. Sinubukan siyang pigilan ng matandang lalaki, pero huli na. Nabigla si Jackal, hinugot ang kutsilyo. Sinaksak niyo ba ako, ma'am? I'm sorry. Sa galit ni Jackal, biglang sumugod ang matandang lalaki upang pigilan siya. Mahigpit siyang hinawakan sa leeg ng matanda. Nakita ng matanda ang baril sa lupa at sinubukang takpan ang mga mata ni Jackal. Dahil sa sugat nito, halos matalo si Jackal sa pakikipagbuno. Pero dahil sa pamilyar siya sa mga baril, nabaril niya ang matanda sa tiyan. Pagkatapos, isa pang putok ang tuluyang kumitil sa buhay ng matanda, habang nagulat na nanunood ang kanyang asawa. Ang plano ni Jackal ay ihatid lamang siya ng mag-asawa sa ligtas na lugar, sa kanya sila pakakawalan. Ngunit hindi sumunod ang sitwasyon sa plano, kaya napilitan siyang alisin ang mga testigo. Sa panig naman ni Bianca, kahit sinabi niyang hindi na niya ipagpapatuloy ang investigasyon, alam ng kanyang asawa na hindi kailanman nagbago ang determinasyon niya na mahuli si Jackal. Binigyan siya ng kanyang asawa ng pahintulot, kung gusto niyang pumunta, maaari siyang umalis. Alam niyang ginagamit siya, ngunit sa huli, bumalik si Bianca sa Military Intelligence Directorate. Nang makaayos ng isip, tinawagan ni Jackal ang kanyang asawa at sinabing natapos na niya ang dapat niyang tapusin. Ngayon ay nais na niyang kunin ang kanyang asawa at mga anak upang mamuhay ng ligtas at payapa. Tinanong ng asawa ni Jackal kung nasa panganib ba silang mag-ina, at paulit-ulit siyang siniguro ni Jackal na magiging ligtas ang buong pamilya. Nang marinig ang mga salita ng kanyang asawa, unti-unting kumalma ang kanyang nag-aalalang puso. Sinabi ni Jackal na malapit na siyang umuwi, ngunit halatang nagdududa pa rin ang asawa sa kanyang mga sinasabi. Kinabukasan, si Bianca at ang kanyang partner, na tiwalang nasa Spain si Jackal, ay nagtungo rin sa Spain. Matapos magpahinga ng isang gabi sa sasakyan, naghanda si Jackal na tumawid sa border papasok ng Spain. Ang adyo ang lumilipad sa langit ay tila simbolo ng kalayaang malapit ng makamit ni Jackal. Sumakay siya sa isang tourist bus at nakatawid sa border ng walang sagabal. Sa oras na ito, dumating na si Bianca sa himpilan ng pulisya sa Spain at planong simulan ang investigasyon sa pagpatay sa gang boss. Dahil sa kanyang matapang na personalidad, agad niyang kinwestiyon ang lokal na inspektor. Ngunit dahil sa kanyang pag-uugali, naging mailap ang inspektor at ayaw makipagtulungan. Sa huli, maayos na nakuha ng partner niya ang loob ng inspektor at doon lamang nila nalaman na ang natitirang buhay sa insidente ay ang bayaw ni Jackal. Inihayag din ng pulisya na ang kapatid ng survivor ay ikinasal sa isang mayamang lalaki mula China. Pinaghinalaan na rin noon ni Bianca na maaaring Chinese si Jackal base sa uri ng baril at backpack na ginamit niya, kaya lalo pang nakumpirma ang hinala ni Bianca. Bago umuwi, kinausap ni Jackal ang kanyang employer at hiniling na bayaran siya ng buong 80 milyon sa loob ng 24 na oras. Nakipag-ugnayan naman ang employer sa tunay na boss na kumokontrol sa lahat sa likod ng mga pangyayari. Tinanong ng boss kung may nabanggit ba si Jackal tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit maingat na sinabi ng employer na si Jackal ay laging discreet at hindi kailanman nagbigay ng anumang impormasyon. Sinabihan ng kabilang panig ang employer na manatili, dahil may taong pupunta para ibigay ang mission details, ngunit bigla itong kinabahan. Samantala, natunton na nina Bianca at ng kanyang partner ang vilya ni Jackal at palihim na minamanmanan ang galaw ng asawa nito. Gusto ni Bianca na mahuli si Jackal ng buhay, ngunit inuutos ng kanyang superior na dapat itong patayin anuman ang mangyari. Nag-aalala ang partner niya dahil ang target ay isang top assassin sa sariling teritoryo, kaya malaki ang posibilidad ng hindi inaasahang panganib kung susubukan nila itong hulihin ng buhay. Ngunit determinado si Bianca, kaya wala siyang nagawa kundi sumang-ayon. Naghihintay ang asawa ni Jackal sa kanyang pag-uwi ngunit nananatiling maingat, dahil sa takot na mapahamak ang kanyang pamilya,
agad niyang kinuha ang malaking halaga ng pera mula sa secret room ni Jackal at planong maunang umalis. Kinagabihan, tumawag ang isang lalaking nakaitim sa employer at sinabing siya ay ipinadala ng boss para talakayin ang mission details. Ngunit nanatiling mapagmatsyag ang employer. May kasama ang lalaki, malinaw na nagpapahiwatig na layunin nilang pigilan ang kanyang pagtakas. Balak nilang patahimikin siya. Agad na tumakbo ang employer palabas ng main door. Pumasok ang dalawang assassin sa kwartong itinuro niya, ngunit walang tao. Samantala, patuloy pa ring minamanmanan ni Bianca at ng kanyang partner ang asawa ni Jackal. Makalipas ang ilang sandali, tumigil ang isang taxi sa harap ng villa. Akala ng dalawa ay dumating na si Jackal, ngunit napagtanto nilang ang asawa at anak ni Jackal ang sumakay, at wala ni anino ni Jackal sa loob. Nagpasya sina Bianca na huwag magingay at maghintay pa. Ilang sandali lang, dumating si Jackal sa harap ng villa. Agad siyang nakilala ni Bianca at napansin niyang sugatan ito. Sinundan nila ito kaagad. Pagpasok ni Jackal sa bahay at makita niyang wala roon ang kanyang asawa at anak, labis siyang nabahala. Tumawag ang employer, nasa Spain ka, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Dahil akala nila nariyan ka. Pupunta sila dyan para kunin ka. Binalaan siya ng employer na mag-ingat. Nagtaka si Jackal kung paano niya nalaman, ngunit hindi oras para magduda. Sinenyas niya ang secret room at natuklasang may perang kinuha. Malinaw na hindi naligtas ang lugar. Agad niyang kinuha ang natitirang pera, pasaporte, at baril, at naghanda ng tumakas, pero nakapasok na sina Bianca at ang partner nito. Kasabay nito, dumating ang lasing na bayaw ni Jackal sa bahay upang kausapin ang kanyang kapatid. Nang makarinig ito ng ingay sa loob, agad niyang hinugot ang baril na dati niyang ninakaw kay Jackal at binuksan ang ilaw. Huwag kang gagalaw, o babarilan kita. Nagulat si Jackal sa tunog mula sa ibaba kaya pinatay niya ang kuryente, inilubog ang villa sa dilim. Mabilis niyang isinara ang pinto ng kwarto. Umakyat sina Bianca at ang partner niya para maghanap. Nakikita ni Jackal ang sitwasyon sa labas, ngunit hindi siya nakikita ng mga nasa labas. Tahimik na nagharapan ang magkabilang panig, ngunit sa kabutihang palad, walang napansin si Bianca. Hindi pa rin sila sumuko at determinado silang pilitin si Jackal na lumabas. Dahil hindi susuko ang mga kalaban, binuksan ni Jackal ang pinto. Nanatiling alerto ang dalawang tao sa ibaba. Napansin ng partner na tina-target si Bianca kaya agad niya itong itinulak. Nagpaputok si Bianca pataas, ngunit wala siyang nataman. Dahil kabisado ni Jackal ang lugar, mabilis siyang lumipat ng pwesto. Pagkakataong napansin ni Bianca, nabaril na siya at bumagsak. Dito namatay ang 2 taong pinakanakakaunawa kay Jackal. Pagkatapos tapusin ang panganib, tinawagan ni Jackal ang kanyang asawa. Ngunit ang asawa niya, patungo na sa airport, ay itinapon ang cellphone sa basurahan. Makalipas ang ilang araw, muling nakipag-ugnayan si Jackal sa employer. Pareho silang dating kakilala at pareho ring ginamit at itinapon ng mga makapangyarihang negosyanteng nasa likod ng mga pangyayari. Hindi lang sila hindi binayaran, muntik pa silang mamatay. Alam ng employer na hindi ito palalampasan ni Jackal kaya ibinigay niya rito ang isang litrato. Ngunit sinabi ni Jackal, kailangan ko munang hanapin ang isang tao. Ang taong tinutukoy niya ay malamang si Gary, na minsang tumulong sa kanya sa escape plan ilang taon na ang nakalipas. At dito nagtatapos ang Season 1 ng The Day of the Jackal.